Aktibong nakapanayam ng GMA News si dating Pangulong Gloria Arroyo sa bispiras ng paglilipat sa kanya sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Malaking binagsak ng kanyang katawan pero nananatili raw na buo ang loob ng dating Pangulo. Katunayan, naninindigan si Ginang Arroyo na bago pa man ay nahusgahan na siyang may sala ng Administrasyong Aquino. Wala sa St. Luke's Medical Center sa lungsod ng Taguig, nakatutuklay si Arnold Cabio. Arnold. Mike, Mel, basiglang humarap sa akin kanina sa loob ng presidential suite si dating Pangulo at ngayon ay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Sa kanyang posible ay huling gabi nga dito sa St. Luke's Bonifacio Global City. Hindi niya suot ang kanyang pamosong neck brace at agad kong kinamusta ang lagay ng kanyang kalusugan at iba pa mga tanong na ibinato natin sa kanya. Masayang nakikita namin na nakakatawa na po kayo kumpara dun sa mga imaheng nakita natin yung una. So, kamustahin lang po namin, kamusta na po inyong pakiramdam at yung kalusugan niyo po ngayon? Eto, gumagaling na itong operasyon ko. Bagamat, hindi natin alam kung tuluyang hindi na babalik o whether dito sa aking leeg o sa ibang bahagi ng aking mga buto dahil wala pa tayong official diagnosis doon sa sinususpetsahang metabolic bone disease. Kaysa mataba. Ano ba timbang niyo po ngayon? Ngayon, 43 kilos. Times 2.2 pounds. Oo, wala nang 100 yun. Oo, ako naman, for me, ideal weight ko naman sana 100, hindi naman 90 plus. Doon sa mga kinakarap niyo, sabi niyo nga pagsubok, sabihin na natin yung mga accusation, ano ho yung masasabi niyo doon? Ang masasabi ko, Arnold, I have peace of mind dahil malinis ang aking konsyensya. Gaya ng sabi ko, na sa aking pagkapangulo, bukod tanging layunan ko ay maglingkod. Ngayon, na-prejudge na ako ng bagong administrasyon, gumagamit pa ng demagoguery, para sa ganun ay siraan ako ng tuluyan. Siyempre kasi kung masisiraan ako, mukhang magmamagaling siya. Mukhang magaling siya. So, pero ganun pa man, ako ay naniniwala sa rule of law. Bali, konting oras na ho tayo ngayon dito at ililipat na ho kayo ng lugar. So, ano naglalaro sa isip niyo po? Yung sinabi na parati ng aking yung parati sinasabi ng aking tatay sa akin, do what is right, do your best, and let God take care of the rest. Ako, I did what was right according to my best lights. Ang bukod tanging layunin ko ay maglingkod sa taong bayan. And I did my best. I think nobody will quarrel with my kasipagan. So, malaki ang aking pananampalataya sa Panginoon. Sa ngayon ay ayon sa dating Pangulo, binawasan na yung 25 na tableta sa kanyang iniinom araw-araw at nagkakaroon din siya ng mga morning and afternoon exercise na bahagi niyang therapy para sa kanyang leeg at dito rin sa kanyang balakang. Dahil ikinuwento niya sa amin na kinuhanan siya ng buto sa balakang dito para ilipat sa kanyang leeg. Isang misa po ang isinasagawa ngayon dito sa Chapel ng St. Luke's at personal ding dumalo dyan si dating Pangulo. At bilang pasasalamat po yan sa naging pagganda daw ng kanyang kondisyon. Kanina ay inabutan din namin na dumalaw itong si dating First Gentleman Mike Arroyo at si Congressman Mikey Arroyo. Bagamat tumaging magpa-interview sa harap ng kamera, ay kapwa naman nila sinabi na handa na sila sa paglipat sa Veterans Memorial Medical Center. Bukas po yan at di na nila iiwan ang dating Pangulo. Nung mga huling bahagi ng aming panayam ay hiningi na niya sa kanyang personal nurse yung neck brace para ikabit muli sa kanyang leeg dahil nangangalay na raw siya. Ang isa pa sa kanyang dinadaing ay yung paghirap niya ng paglunok sa kaliwang bahagi ng kanyang pong lalamunan dahil sa nangyaring scar sa labas at loob matapos nga yung sinagawang operasyon. Mike? Ano yung video na pinakita nyo kanina, ngayon lamang, parang may tahe sa batok, sa likod.
ng leeg Ah, ni Ginang Arroyo? Yun ba yun? Oo. Ito yung sinasabi niya sa atin na kasi tinanong ko siya, natakot ka ba habang sumasailalim ka sa mga operasyon? 3 operasyon pala to. Itong pinapakita niya, ito yung second operation na medyo delikado dahil sa spinal cord na ito eh. So, ito ay para baguhin daw o makita kung saan nanggagaling yung infeksyon dun sa naunang operasyon na sinagawa sa kanya. Arnold, pakilarawan mo nga sa mga nanonood at nakikinig, pati na sa amin dito sa studio, yung nakita mong tinatawag na mood o timpla o ikangay disposisyon ni Ginang Arroyo nung kayo ay hindi nakaharap sa camera. Okay, dito narito yung ilang mga malalapit niyang kaibigan. So after ng interview, ay sinamahan niya ito sa kusina kung saan ang handa roon bibingka, puto bumbong at masaya din siya nakikipagkwentuhan. At minsan tatayo din siya at bahagi pala ng kanyang therapy yung paglalakad doon sa kwarto, no? At muli, meron kaming nakalimutan na tanong. So nakiusap uli kami na kung pwedeng mag-reshoot. Binayagan niya uli kami. Umupo uli siya doon sa sopa. At malaya naman siya sumagot sa aming mga tanong. Bagamat, pag ang tanong na namin ay tungkol sa kaso o kaya ay sa personal na emosyon niya, ngingiti na lamang siya at parang senyalis na tumatanggi na siyang sagutin pa yung tanong na yon. Arnold, na dati mo nang na-cover yan si dating Pangulong Arroyo. May napansin ka bang kaibahan kay Gloria Arroyo ngayon kumpara kay Gloria Arroyo nung siya ay presidente pa ng Pilipinas, Arnold? Okay, bukod sa pagbaba nga ng kanyang timbang, parang yung disposisyon niya ngayon ay nakita natin na hindi naman nagbago. Parang tiwala siya na malulusutan niya itong mga kasong kanyang kinakaharap ngayon dahil na rin dun sa mga kanyang pamilya na nandito at yung 2 apo niya na pag siya daw ay lalo na nagkaroon siya ng diarrhea, itong 2 apo niya ang tumutulong sa pagtayo niya sa kama at dito raw niya hinuhugot yung lakas, no, sa pagharap sa mga pagsubok na ito. Okay, Arnold, isang tanong na lang. May impormasyon kami na yan si dating Presidente Arroyo ika nga'y nag-online na Christmas shopping. Arnold, may nabanggit ba siya tungkol dyan? Okay, tinanong ko siya kung kasi sabi ko, hindi ka ba nagpapaliwanag sa apo mo kung nagtatanong ba't kayo narito at ngayon magpapasko? So, isang ngiti lang ang sinigot niya sa akin doon. Ngayon, so ang follow-up question ko doon ay, meron ka na bang hinandang regalo sa iyong mga apo? Na ang tawag pala sa kanya ay mama, ano? Yun din ang tawag ni Mikey sa kanya nung bata pa. Parang baby talk ito. So ang sabi niya sa akin na pumunta siya ng internet at naghahanap siya ng regalo para sa kanyang 2 apo. Sinabi ko naman na baka may wishlist ba ito? Ang sinabi ng dating Pangulo ay hindi niya ito pinalaki na humihingi. So abangan na lang kung ano yung sorpresang regalo sa Pasko sa 2 apo niya. Arnold, magtatanong si Mel. Yes. Magandang gabi sa iyo, Arnold. Arnold, sa tansya mo, saan mas nag-aalala ang dating Pangulo? Sa kanyang kalusugan o sa kanyang mga kasong kinakaharap ngayon? Doon sa naging palitan namin, lagi niyang inuulit ano ang naging dahilan nung impeksyon, nung nilagay yung plate sa kanyang leeg, ano? Pagtatanong ako na iba, babalikan niya yon kasi ang sinasabi niya, walang katiyakan yata ang mga eksperto na hindi na babalik yung impeksyon. Lalo na pinapaliwanag sa kanya na napakabihira pala sa pasyente na dumaan sa ganong operasyon ang magkaroon ng impeksyon. So ito nga yung kanyang sinabi na humingi sila ng konsultasyon sa isang eksperto sa Amerika na isa rin Pilipino, ang pangalan ay Dr. Puno, para humingi ng second opinion. So ngayon, nag-aabang pa rin siya at hanggat hindi dumarating yung biopsy ng buto na hinihingi nila, ay lagi niyang iniisip na ano ang dahilan ng infeksyon na yon at ano yung mga komplikasyon na nararamdaman niya ngayon. Kasi ang pinakahuling niyang idinadaing ngayon, Mel, ay yung parang pamamanhid ng kanyang mga braso. Dahil ito raw ay naging resulta nung may tinamaang maliit na ugat dung sa second operation niya sa spinal column. Pero ibig sabihin mo, Arnold,
pagpatuloy niyang ipapadala yung yung sample ng kanyang buto para makita talaga o masiyasat nung Pilipinong doktor sa Amerika. Filipino-American, oh. Oo. Magagawin niya yun. Oo, yun yung kanilang concern, gagawin niya yan. Oh. Maraming salamat sa iyo, Arnold. Narito muli si Mike Enriquez. Arnold, isang tanong na lang bago ka namin bitiwan dyan sa St. Luke's. Kamusta yung seguridad dyan sa yung suite ni Ginang Arroyo na nagpunta ka dyan? Lalo na yung mga may PNP bantay siya eh. Dahil ika nga, siya, may warrant of arrest. Ano mga napansin mo doon, Arnold? Well, dito naman, mahigpit yung seguridad. Dun, bago kami nakapasok doon sa presidential suite, merong mga 6 na pulis na nakahilera doon. Pero nung kami dumaan ay wala naman silang tinanong o anumang mga inspection na ginawa sa amin. Dahil ang alam nila ay isang dalaw lang ito. At bagamat nakita rin na nagkaroon ng mga panayam tayo, ay hinayaan naman tayo nitong mga bantay na nandito sa ospital. O sige Arnold, maraming salamat sa pagbabalita mo yan. Magandang gabi sa inyo dyan sa St. Luke's sa Taguig. At mga kapuso, mapapanood niyo po muli ang buong-buo, eksklusibo na panayam na yan ni Arnold Clavio kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa programang Tonight with Arnold Clavio. Bukas po yan, alas 10 ng gabi sa GMA News TV Channel 11.